Una-una, yung mga katawan ko manhid eh. Walang ano, masabit na, mabangga man siya, hindi ko maramdaman. No? Kaya makikita ko lang yung paa ko, minsan dugo na eh. Hindi ko alam kung saan nabangga. Kaya nakaramdam, baka mapatay na yata ang katawan ko eh. Parang akong ito, kahit na hiwain ko yata katawan ko, ano maramdaman eh. May sugat ako na hindi ni gumagaling. Oo, malaki yung dati ito. Saka ano eh, yun o. Ngayon, may kuwan na po. May pagbabago na po yan. Oo, may pagbabago. Dati malalim po yun eh. Yung ating pasyente na si Mr. Dimas ay isang karpintero for so many years, no? So, pag karpintero ka, exposed ka sa paints, exposed ka sa mga thinner, exposed ka sa mga chemicals ng kahoy, exposed ka sa mga semento. So, napakadami po ng mga chemicals na na-expose ang isang karpintero o isang construction worker. So, ano po ang nangyari doon? Siyempre, pag nagtatrabaho sila, nagpapawis. So, anong nangyari? Nag-open yung pores nila. Pag nag-open yung pores nila, yung chemicals na naka-expose sila, pumapasok na kaagad yun sa skin. So, meron niya maiiwan dyan, lalo na kung hindi maganda yung detoxification process ng katawan mo, kasi overloaded na ng chemicals. So, lahat ng chemicals na yun, lalo na yung lead ng pintura, pag yan ay pumasok dyan sa iyong skin, unti-unti niya sisirain ang nervous system mo, yung mga ugat-ugat, at yan ang magdudulot sa iyo ng yung una, pamamanhid. Pero sa case ni Mr. Dimas, di ba, halos wala na talaga siyang pakiramdam. Pwede pong isa sa mga manifestations ng diabetes, yung pangit po yung blood supply doon sa paa. Kaya ang nangyayari po, hindi maganda yung circulation doon, mas prone sila na magkaroon ng infeksyon. Pag may infeksyon, hindi gumagaling. Tapos dahilan po, unti-unti din nasisira yung nerves doon sa ugat nila, sa paa. Anong nangyayari? Unti-unti din nawawala ang pakiramdam. Ang diabetes po, usually po kasi, di ba sinasabi natin, mataas ang sugar nila. Okay? Ngayon, ang nakita po niyan, meron po mga tagadahilanan, kaya tumataas po yung sugar. So, kung tumataas po yung sugar sa dugo ng isang pasyente, marami pa po yung unti-unting nasisira doon sa kanyang katawan. At isa pong numero 1 na nasisira dyan, pag mataas ang blood sugar o uncontrolled, yung mga ugat-ugat po na dinadaluyan ng dugo. Yung blood vessels na tinatawag. Yung blood vessels na yun po, dahil sa pagdaloy po ng dugo na napakataas po ng sugar, unti-unti pong nasisira yung lining ng wall. So, unti-unti pong nakikiskisan yun, unti-unti pong nagsasarado kasi nagkakaroon na po ng mga peklat. Pag yun po ay unti-unti pong nagkaroon ng occlusion, unti-unti din pong humihina ang blood supply doon sa baba ng paa. No? Tapos, unti-unti pong masisira yung mga tissues doon, yung muscles, yung skin, unti-unti na rin pong umiitim. Karamihan po ng mga diabetiko, ang paa ang nagkakaroon ng involvement o nasisira. Kasi kung isipin nyo, mas madalas din po tayo na nakatayo kaysa sa nakaupo o nakahiga. So, every time po nakatayo tayo, ang blood po natin, mas nag-flow doon sa paa natin, pero mas mahina ang pagbalik, lalo na kung mahina na yung mga ugat. Hindi na continuous yung circulation doon sa paa. Tapos yung added na weight ng ating yung timbang mismo natin, na sinusuportahan yung buong mong weight doon sa paa, mas lalong humihina pa yung mga pag-flow ng blood doon sa may paa. Dahil nga, ipit na yung daloy ng dugo doon sa masisikip na ugat, meron pang nakakompress na weight. Okay? And at the same time, ang nakita din ngayon, dahil pagkamarami tayong mga toxins na naiipon sa katawan, pag yan ay dumaloy sa ating dugo, syempre ang dugo umiikot buong katawan hanggang doon yan sa may paa. Kaya lang pagdating sa paa, kasi yun yung most dependent portion, there are also cases na nakikita nila yung ibang chemicals na nasa dugo mo, instead na sumama ulit sa dugo paakyat, doon na naiiwan sa talampakan. Kaya doon sa talampakan, pag naipon yung mga chemicals na yon, anong nangyayari? Yung nga, nawawalan ng pakiramdam ang mga pasyente, mas mabilis na mag-ulcer, mas mabilis ang mabulok. Dito sa Lazaro, binibigyan nila akong gamot, yung pinapahid din, parang truck. Mas lalo malaki. Pag napunta ka naman doon, yun din na may bibigay sa yung gamot. Ito na lang kamatayan ko kakot eh. Anong sabi ng anak ko, punta tayo ka kay doktor dyan sa salamat dok. Baka sakali ka makonikahin ko. Yun nga, napunta nga kami dyan. Sabi ni doktora, subukan niya sa Antonin baka sakali makonikahin ang katawan mo. Ininom, tsaka ipahid, kanina ugat, sasama sa ugat. 2 weeks yata yun. Ako ka, oo. Yun nga, maramdaman ko lahat.
nagbago yung kuwan ko. Doon na ngayon, no? Yung kinukuhan ko dati, hindi ho eh. Ganyan yung, ay, excuse me. Ginagin ko, hindi ko maramdaman. Kasi dati ito, alalim yan eh. Oo, sabi ko, maaari sa mentuan na lang kaga para mapantay. Eh, ngayon, may tumutubo na yata yung laman. Ang maganda sa Quantumin Plus, nakakatulong siya sa mga ganitong kaso. Una, may mga minerals siya. So, isa sa mga minerals niya na tinaasan natin ng konti is yung magnesium. Bakit? Ano ba magnesium? Magnesium po yung magpapabuka ng mga ugat. Yung ugat na dinadaluyan ng dugo, yung part na ugat na sinasabi natin, part ng circulation. Okay? So, pag yan ay bumuka yung mga ugat, ano mangyayari? Ang dugo, mas maganda ang daloy. So, umiikot sa buong katawan mo, yung dugo mo, na merong kasama na rin na panlinis o detoxifiers. So, yung zeolite ng Quantumin Plus, tapos yung fulvic substance niya, yun yung tutulong para unti-untiing tanggalin o alisin, i-chelate yung lahat ng chemicals na nandun sa loob ng katawan ng pasyente. At pag yun ay naiihi na niya, naidumi niya, o lumabas din sa pawis, kasi pinapahiran natin siya every now and then ng Quantumin Plus, malaking kagandahan yun sa kanyang pakiramdam dahil natatanggalan siya ng dumi. Kumbaga parang basurahan ka, punuputukan basura, talagang wala nang, hindi ka na makagalaw pagkaganyan, di ba? No, pagka yan ay natanggalan na unti-unti ng Quantumin Plus, in the next few days, talagang nararamdaman ng pasyente na unti-unti talagang gumaganda ang kanilang pakiramdam.